Ready na po? Chapter 12, Part 2 na po tayo. Let's get started, guys. Chapter 12, Part 2. So, first, bago po tayo pupunta sa vocabulary, meron po akong kailangan explain sa inyo. Okay? So, ang explain ko po, ano ba ang tamang particle pag ginagamit natin yung isoyo, opsoyo na vocabulary. Ang bag po, ang mahiwagang kabang ng mundo, siguro ito po ay hindi nyo nalilimutan na vocabulary, for sure. Ang kabang, bag. Pag gusto natin sabihin na the bag exists, there is a bag, sa Tagalog po, may bag, kabangi, isoyo. Ang tamang particle po natin ay dapat i-particle or pwede rin yung kapartner po niya na ga-particle. So, pag isoyo or opsoyo, ang verbs po ninyo, please do not use ul. Wala po tayong ul particle para sa isoyo. Explain ko lang. Kabangul isoyo is grammatically wrong. Hindi po tama ang particle. Huh? Bakit naman, Sim? Bagay naman yung kabang. Object naman siya Kahit object particle ang tawag, pwede naman natin gamitin yan sa tao Chinggurul, mannayo, meet friend. Bagay ba ang friend? Hindi, di ba? So, ang kabangul isoyo, bakit hindi siya tama? Let me explain. Ang rule particles po ay kailangan may action na nagaganap. Ano ba yung mga action po? Kain, inom, punta, magbasa, reading. Yan po ay example na actual actions. Ang isoyo po, exist. Kailangan po bang mag-aksyon para lang buhay ang isang tao? Or para lang na merong isang bagay? Wala namang active action po. Wala po tayong kilos na kailangan gawin sa isoyo at opsoyo. It just happens. Existing lang siya o hindi nag-e-exist, nandyan lang at wala kang kailangang gawin doon sa bagay na yon. So, it is not an active action. Pag sinabi po natin ng kabangul isoyo, ang translation niyan pag ginamit nyo yan, I am existing the bag. Meron ko ang bag. Grammatically correct po ba? O hindi, no? Hindi, di ba? Kasi hindi po active action ang isoyo. So, ang isoyo cannot be using ul. So, dapat i or ga because it is the kabang, it is the bag that is doing existing po. Kasi hindi naman siya active action po. It just exists. Kaya, i or ga particle, depende na lang sa spelling ng inyong subject. Okay. So, there should be an active verb for object particle ul, rule, to be used. Yes po, bagay ang kabang. Pero hindi ibig sabihin, active action ang isoyo or opsoyo. Okay? Tandaan nyo lang po. Minamine ko ang bag, sabi ni George C. Mine po, mine. Ayan, so yan ang tamang particle po natin, no? So, ang tamang particle po ay dapat i or ga. So, punta na po tayo dito. So, meron po akong kabang, no? May kabang po ako dito. Sabi ng isa dyan, Hermes pa daw. O sige, Hermes po yan. O Hermes kabangi isoyo. So, the bag exists. Meron na rin po tayong table po dito. Computer table po yan. Ang tawag dyan ay checksang or desk table po. Checksang. 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 Pag gusto kong sabihin, the checksang, meron akong checksang, may checksang, the checksang exists. Checksangi isoyo. The table exists. Okay? Checksangi isoyo. Pero, paano naman kung gusto kong sabihin na there is a bag on top of the desk? Ayun. So, kanina, sinabi ko lang na merong bag, merong desk, may bag, may table. Dito naman po, gusto kong sabihin na yung bag ay nasa ibabaw ng table. May bag sa ibabaw ng mesa. So, paano yan? So, kabangi isoyo, checksangi isoyo? Hindi. Ano mangyayari po? Kailangan mong muna identify
alin ba dyan sa dalawang bagay na yan ang gusto mong subject? Ano ba yung gagawin nating subject? Ano yung subject po? Eh di yung kabang. Kasi ang usapan po dito, yung location ng kabang. Hindi location ng desk. Hindi si location ng desk. Yung location ng kabang. Kung nasaan nakalagay yung kabang. So, yung kabang, ang subject mo. Kabang, ang focus mo. Hindi yung table, yung kabang. Kabang ang focus mo. So, kabangi isoyo pa rin. So, tanggalin ko lang po muna to. Kabangi isoyo. Tingnan po. Kabangi isoyo. Bag, meron. 'Di ba? Kabangi isoyo. Hindi ko po muna ginagamit yung checksang. Kabangi isoyo. Kasi ito po ang gusto kong subject. Ito po yung gusto kong i-topic. 'Di ba? Subject ko po 'yan. Ngayon, anong gagawin ko kay checksang? E di, place lang po siya. Lugar lang po siya. Base location lang po siya. Reference, point of reference ko lang po siya. Hindi ko naman subject yan, yung checksang. Gusto ko lang sabihin na si kabang ay nasa ibabaw ng checksang. So, yung checksang po, location na po yan. Hindi na po siya subject. Marami pa pong nalilito kung alin po ang tamang gamit ng word kung ano ang dapat subject. So, identify mo lang. Isipin niyo po, alin ba ang gusto mong sabihin? Yung kabang ang nag-e-exist sa ibabaw ng table? O yung table po ay nasa ilalim ng kabang? O, please make sure kung anong gusto mong sabihin muna. So, dahil kabang ang gusto ko pong pag-usapan dito, kabangi isoyo pa rin, kabangi isoyo pa rin, dito po sa gitna, checksang wiye. On top of the desk. Sa ibabaw ng mesa. So, si checksang nandyan pa rin. Yun nga lang, naglagay na rin po ako ng locational words. So, location word po, we, ibabaw, top. Tapos si location particle po. So, checksang wiye sa ibabaw ng mesa. Sa ibabaw ng mesa. Gets na po ba? So, kung kabang, ang gusto kong subject, si checksang ay naging point of reference ko lang. Alright. So, ngayon, tingin na po tayo dito sa list of vocab. So, we're in the second list of vocabs, vocabs 2, locations and directions po. So, these are all locations. O, sa ibabaw po, no? At sa ilalim. So, first, alin po dyan sa dalawa ang subject ko? Yung upuan, 의자, upuan, or ang kabang? Kabang. Alin sa dalawa ang gusto kong gawing subject? E di si kabang, kasi si kabang po yung nasa ibabaw ng 의자, no? So, on top of, si kabang po ang gusto kong gawing subject. So, kabangi, wag natin intindihin to. Wag natin intindihin to. 의자 위에. Wag natin intindihin to. Si kabangi isoyo. Meron akong bag. May bag ako. Ngayon, si 의자, lugar mo na siya. So, si 의자, nasaan ba? Nasa ibabaw ng 의자? Nasa ilalim ng 의자? Nasa likod ba ng 의자? Nasa harap na ba ng 의자? Dito po ay nasa ibabaw ng 의자, no? So, dahil nasa ibabaw po siya, 의자 위. Ibabaw ng chair. 의자 위에 있어요. So, 가방이 의자 위에 있어요. So, the bag exists on top of the chair. Okay, so since si kabang ang subject natin dito sa under naman o sa ilalim po, under, kabangi, 의자 아래. So, sa ilalim ng upuan, 의자 아래, ilalim ng upuan, under the chair, 의자 아래 있어요. 의자 아래 있어요. So, para tulong po sa pag-translate into Korean, tandaan nyo lang po, alin po ba sa dalawang bagay na yan ang gusto mong gawing subject, yung nag-e-exist, yung nag-iisoyo po dyan. I-mark nyo po muna yung mag-iisoyo muna, tapos yung isa po ay point of reference muna, kung nasaan po yung lugar niya, yung location po niya. So, ulitin po natin, we, ibabaw, on top of, are, ay sa ilalim. Kung may K-pop fan po dyan, baka alam nyo po yung kanta ng EXID. We, are. Ayun, may kantang pong ganyan. Ayaw, wag kayo. Nakaka-addict kayo yung kantang yan. So, we, are. Top, bottom. So, up,
down. Okay. On top, below. Next, up, dwi. So, alin po ang dalawa ang gusto kong gawing subject? Ang building po ay 건물. 건물. Tapos, ang kotse ay 자동차. 자동차. So, si 자동차 ay nasa harap, si 자동차 ay nasa likod. So, si 자동차 ang gusto kong gawing subject. 자동차가, so si 자동차, si kotse ang nag-e-exist. Wag natin itindihin to. So, si 자동차 po, si 자동차 ang nag-e-exist. Si 자동차 ay nag-e-exist. Yun nga lang, saan ba siya nag-e-exist? Di gamitin na natin si building, si 건물. So, si 건물 po, 건물 sa harap ni 건물. 건물 앞. 건물 앞에 있어요. 건물 앞에 있어요. Okay? So, 건물 앞에 있어요. So, ang 자동차, ang kotse, 자동차가 건물 앞에 있어요. So, ang kotse ay nasa harap ng building. Pag sa likod naman ng building, ang tawag dyan ay dwi. Dwi. Sa likod. Dwi. Dwi. So, si kotse, si 자동차 ay subject mo pa rin. So, 자동차 있어요. Meron akong kotse. 자동차가 있어요. Pero nasaan na siya ngayon? Nasaan ang location po niya? Sa likod ng 건물, sa likod ng building, 건물 뒤에. 건물 뒤에. 자동차가 건물 뒤에 있어요. 자동차가 건물 뒤에 있어요. The car exists behind the building. So, ang kotse ngayon ay nasa likod ng building. Kailan po daw ginagamit ang ga or i for the subject po? Kung ano po ang gagawa ng action or sino yung tinutukoy mo sa adjective po. Kung alin po ang subject or star of your sentence, yung gagawa po, yung actor po, yan ang may i at ga. Okay? Next. Sa loob po naman, pag nasa loob po siya, ang tawag dyan ay an. So, merong tayong 약국, 약국, pharmacy, 약국, 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 pharmacy po, 약국. Tapos ito po ay 건물 pa rin. 건물 at 약국. Pag sa loob po, ang 약국 meron. May 약국. Wag natin tindihin to. Okay. So, dapat 약국이 있어요. Meron 약국. Meron. O nasa loob po siya ng building, no? Di gamitin na natin yung point of reference na ang 건물 sa loob siya ng 건물. 건물 안에 있어요. 건물 안에 있어요. Inside the building. Jepoy, 감사합니다. Thank you po sa 35 stars. Maraming salamat po. 약국이 건물 안에 있어요. Tapos, pag sa labas naman po, pag nasa labas po siya, yung building po, 건물, ay point of reference mo pa rin. So, si 약국 ay subject mo, 약국이 있어요. Sa labas ng 건물, dahil point of reference lang naman po siya, sa labas ng building po, 건물 밖에 있어요. So, ang 약국이 건물 밖에 있어요. The pharmacy is outside the building. 감사합니다. Thank you po. May nag-send ulit ng stars. Sorry, medyo mababagal ngayon ng computer. Wait lang. Ayun, si Rosie Shi. Kamsahamnida. Thank you po for the 10 stars. Maraming salamat po. Thank you. Okay, continue. Ayan, so mga direction naman po ito. So, ang direction po, ito, si 약국, si 병원, so hospital po siya. 오른쪽, kanan. 왼쪽, kaliwa. So, pakanan po, 오른쪽. Pag right side naman, so ang 약국 po, ang pharmacy po, ay nasa kanan ng 병원. Dahil si 병원 po ang point of reference, nasa kanan ni 병원, edi 병원 오른쪽에 있어요. Pag tinanggal ko po si 병원 오른쪽에, ano yung meron po? Merong 약국. Meron akong 약국. May 약국. Nag-e-exist si 약국. So, si 약국 ay nasa kanan ni 병원. Kaya, ibabalik natin si 병원. Nasa kanan siya. 병원 오른쪽에 있어요. Nasa kanan ng
Byungwon. Nasa kanan ng hospital. Right? So, the pharmacy exists on the right side of the hospital. So, nandyan po siya sa kanan po ng hospital. O, kamsahamnida. Thank you po. May nag-send po ulit. O, kamsahamnida. Thank you for the 35 stars. Hindi ko po mabasa ang pangalan, nakatay. Pero, kamsahamnida. Thank you. Alright? Tapos, pag sa kaliwa naman, 왼쪽, 약국이 병원 왼쪽. Okay. So, 왼쪽, 약국, ito po ang subject natin. So, 약국, 있어요. So, there is 약국. 약국이 있어요. 약국 existing. 약국이 있어요. There is 약국. So, yung 약국 po nasa kaliwa ng Byungwon. Nasa kaliwa ng ospital. So, point of reference, balik natin si Byungwon. Byungwon 왼쪽에 있어요. So, nasa left side po siya ng hospital. So, si yakguk ay nasa kaliwa ng hospital. Okay? Always remember kung alin po yung subject mo, focus kayo muna dun. Tapos yung isa po ay point of reference na lang. Kung nasa kanan, kaliwa, likod, harap, ibabaw, ilalim. Dun nyo na lang po intindihin. Okay? Next. Ito naman po, across the street or sa opposite side po siya. So, si yakguk po, medyo maliit lang po yung picture, no? Sorry, kasi tinay ko talagang i-zoom in yan galing sa books natin. So, si yakguk, ito po. Tapos, si Byungwon naman. So, kung 건너편, 맞은편, 건너편, 맞은편. One more time. 건너편, 맞은편. Dapat po, may street. Kailangan po kasi, kung across po yan, cross the street. Okay? Cross the street, tatawid pa po kayo. Kaya, 건너편 or 맞은편 ay dahil tatawid pa po tayo. So, dahil tatawid nga po, edi, 건너편, 맞은편, across the street, opposite side po siya. So, kung merong pong pharmacy at yung pharmacy ay nasa tapat po, nasa across the street pa, hindi harap, kasi kung literally sa harap, edi ilang meters lang naman yan, ilang steps lang, nandun ka na. Pag cross the street po, talagang kailangan tumawid pa tayo. So, pag tatawid ka pa, dahil nga may road po dyan, edi, 건너편, across. So, 약국이, ang pharmacy, ay nasa tapat, in front or across ng hospital. 병원 건너편에 있어요. 병원 건너편에 있어요. Okay, Carl 감사합니다. Thank you sa 10 stars. 감사합니다. Okay, 건너편 at 맞은편. Pwede naman din 맞은편. Parehas lang naman po silang meaning po. 건너편 at 맞은편. Next. Pag sa tabi, katabi po, yup ang tawag dyan. So, si Tuwanshi at si Lihanshi, ang dalawang character po natin. Si Tuwanshi po ito. Si Tuwanshi po yan. Tapos si Lihanshi ito. So, si Tuwanshi is existing. Wag natin itindihin. Ayan. So, si Tuwanshi 있어요. So, merong Tuwan. Nandyan si Tuwan, buhay siya. Tuwanshi 있어요. So, si Lihanshi, katabi po niya. So, naging point of reference natin si Lihanshi. So, si Lihanshi, yup. Sa tabi ni Lihan. Tuwanshi가 Lihanshi 옆에 있어요. So, si Tuwanshi ay nasa tabi ni Lihanshi. Pag ito naman po, may tao sa gitna, that's two people, no? So, pag between, sayi, you need to have object A or person A, object B or person B. Kailangan may dalawang tao or dalawang bagay para masabi mo na sa gitna siya ng A and B, 'di ba? So, si Yoja, ito po si Yoja ang talagang subject natin kasi siya po yung nasa gitna eh. So, si 여자가 남자들 사이에 있어요. So, 남자들, 둘, ang 둘 po, pang plural. More than one. 둘. Ilagay mo lang yung 둘 after ng noun.
plural na po siya. Multiple na po yan. So, 남자들, between the men, 사이. 남자들 사이, between the men, 있어요. 남자들 사이에 있어요. And, isa pa, pag may pangalan naman, example, yung babae na to, ang pangalan po niya ay si Mingming Shi. So, si Mingming Shi, yung babae po, nasa gitna po siya ni Tuan Shi at si Lihan Shi. So, paano po sabihin na nasa gitna po ng dalawang bagay or dalawang tao? Gamitin niyo po yung hagu. May hagu po tayo, meaning end. 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 Mingming Shiga. Huwag natin intindihin to. Okay. So, si Mingming po, si Mingming ang nag-iisoyo. Si Mingming ang existing po. Na siya po yung nasa gitna, di ba? So, siya po yung mag-e-exist. So, siya po ang mag-e-exist. Siya po ang buhay. E di, itong dalawa po, point of reference lang natin silang dalawa. Si Lihan Shi tsaka si Tuan Shi. So, si Tuan Shi, haku. So, si A, Lihan Shi, B, 사이에. So, A and B po. So, kung ano man yung A and B, baliktad pala sila. Ito si A, ito si B. Ayan, so, si A, hago, B, tapos yung word na between, 사이. A, hago, B, 사이에 있어요. So, si Mingming Shi ay nasa gitna ng A at B. Mingming Shi가 투원 씨하고 리한 씨 사이에 있어요. Naol si Mingming Shi. Okay, so nasa gitna po siya ni Tuan at ni Lihan. Okay, last. Pag sa gitna naman po, gitna, 가운데, or 중간. So, si Lihan Shi po ang main character pa rin natin at nasa gitna po siya ng maraming tao. Maraming tao. So, 가운데 or 중간. Tuan Shi가, si Tuan Shi yung main character natin. So, siya po yung nag-e-exist po, no? So, Tuan Shi가 사람들, people, 가운데. Sa gitna po ng tao. Between the people, in the middle of the people, hindi pala between, in the middle of. So, nasa gitna po siya ng mga raming tao. 사람들 가운데, pwede ring 사람들 중간에. Tuan Shi가 사람들 중간에 있어요. So, si Tuan Shi, existing po siya sa gitna ng mga tao. Okay? Mingming, sino kaya sa kanilang dalawa? Sino ang pipiliin ko? Si kay Mingming Shi, no? Grabe naman kayo sa comment section. Okay. So, next. Ang gagawin po natin, review po natin. Natatandaan nyo po ba? So, this is a quick review po, quick lesson ng location words. So, dito po, example kay Pogi, i-fill in din po natin yung blanks po. So, si Kabang, so since si Kabang po ang may E particle, 있어요. Alam natin na si Kabang, siya po ang subject natin. So, base po natin si Kabang kung saan ang location ni Kabang. Tapos si Uija is point of reference lang naman po. So, si Uija, nasa na po si Kabang in relation to Uija. Related kay Uija. Sa ibabaw ni Uija. Diba? Si Uija. So, Uija 위에 있어요. 가방이 의자 위에 있어요. So, ang bag is existing saan? Sa ibabaw ng Uija. So, you need to choose the correct location word po. So, choose the correct location word, please. Number 1 and number 2. Pag ready po kayo, doon sa comment section, please share your answers. 차가 회사 blank에 있어요. 차가 회사 blank에 있어요. Number 1 and number 2. May nagtanong po regarding sa plural ng tao, hindi po pwedeng gumamit ng 명들. Kay Freddy Lishi, 명들 is not possible. 명 is counter word po. Or counter noun po ang tawag sa kanya. Okay. Salamat po sa nag-comment. Pwede daw ako sa music industry. Salamat po. Thank you.
Alright, so punta na po tayo dito sa activity. Kung may sagot na po kayo, feel free to comment dito sa comment section natin sa Facebook. At dahil i-re-upload ko po ito sa YouTube, please leave your comments. Alright. I thank you po sa iba na sumasagot sa comments or sa mga tanong. Hindi ako everyday nagla-live kasi. Ayan, may schedule po. Alright, so yung iba, nag-send na po sila ng answers. Okay, let's double check po. Double check po natin, no? Kung tama ang sagot nyo. Number 1. So, si cha, yung kotse ang may ga. So, ga, isaya. So, point of reference na lang natin si Huesa, si Gonmul. So, based from Huesa, nasaan po yung kotse? Nasa harap po. Yan po yung main entrance ng building, oh. So, nasa harap po siya. So, dahil nasa harap po ng building, dapat ape isaya. Should be number 1, ape isaya. Ape isaya. In front of the building or in front of the company. 회사 앞에 있어요. Sa number 2 naman, dahil si kotse, siya pa rin po ang subject natin. 차가 있어요. So, si 회사 ay point of reference po. Nasaan naman ngayon si cha? Nasa likod. Nasa likod na siya. So, 회사 뒤에 있어요. So, si 자동차 ay nasa likod po ng company. Very good po yung mga nakasagot ng up at 뒤. 잘했어요. Very good guys sa comment section po natin. Very good po. May isa na nagpapa-shoutout daw. Yun nga lang, hindi ko nakita yung pangalan nyo. Sorry na po. Hindi ko po kayo maka-shoutout. Birthday ko po today! Sabi ni Pia Jacilia Repes Reka Barsi. Ayan. Happy birthday! 생일 축하해요. 생일 축하해요. 생일 축하해요. Happy birthday! Happy birthday po sa inyo. Ay, may dalawa pa. Number 3 and number 4. So, ito si number 3 at number 4 naman kay Yakguk. Yakguk. So, si Yakguk 있어요. Yakguk 있어요. So, tingin po kayo, nasan po yung Yakguk? Nasan po ang Yakguk? So, point of reference natin, nasan kaya ang Yakguk? Good evening daw kay Sarah G. Hindi ako si Sarah G. Pero thank you so much. Shoutout daw kay Sangalang Joshi. Marami daw po siyang natutunan. Yay! You're welcome. Edward C. E for consonant, ga for vowel ending subject. Tama po ba? Yes po. Tama po kayo, Edward C. Pag consonant ending, E particle. Vowel ending, ga particle. Alright. Let's see. Tama po ba ang hula nyo? Ang chamba ninyo? Chamba입니다. Number 3, 약국이 백화점. So, dahil nasa loob po siya ng 백화점, sa loob po siya ng building po, no? Inside the building ng 백화점. 백화점 안에 있어요. Inside the department store po yan. Very good po yung sumagot ng an. 잘했어요. Very good po. Tapos ang number 4, yakgugi shiktang. So, ang shiktang po, ito naman po siya. So, dahil magkatabi lang naman po siya, dalawa ang possible na sagot dyan. Pwedeng 옆, pwede ring 오른쪽에 있어요. So, depende po sa inyo. To be honest, 옆에 and 오른쪽에 both are correct answer. Kaya kahit alin dyan sa dalawa, ay pwede nyong gamitin as your answer. yakgugi shiktang 옆에, beside the 식당, or yakgugi 식당 오른쪽에, sa kanan ng 식당. Both of them are correct. Okay po? 잘했어요, 여러분. Yung iba na nag-send ng answers, unfortunately, hindi po yan back. Hindi po yan outside po. Masyadong malaki ang yakguk. Hindi po yan talaga kasya sa 식당, sa size ng 식당. Christine, she sabi daw po niya marami siyang natutunan. Happy to know that po. Yay! Alright. So, 9:30 na po. Actually, mag-extend na lang po ako para lang matapos natin ang lesson for today. So, we have another dialogue po. So, dialogue po natin, i-play ko na po. Track 41 po siya. Dialogue number 2.
Okay, extend na lang po si Sonsingnim para matapos natin si chapter 12. So, let's go. Play ko na si dialogue. 대화 2. 이 근처에 약국이 있어요? 네, 있어요. 약국이 어디에 있어요? 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Okay. So, yan ang second dialogue po natin. So, let's focus po, guys. Let's focus po, dialogue. First, i-breakdown natin at please, wag po kayo tumingin sa translations kasi minsan na misunderstand or yung iba, hindi nila nagigets ng maayos. So, let's just remove. Remove po muna natin yung translation. I-breakdown natin. 이 근처, 근처, 근처. Location word din po siya. Ang 근처 ay malapit, nearby, around the vicinity. 근처. 이 근처. Nearby here. Malapit dito. 이 근처에 약국이 있어요. Meron po bang pharmacy malapit dito? 이 근처에 약국이 있어요? 네, 있어요. Yes, meron. 약국이 어디에 있어요? So, 약국이 어디에 있어요? Where is the pharmacy located? Kasi yung 어디에 있어요, asking for direction, asking for location. Tama po? 약국이 어디에 있어요? 저 사거리에서, 사거리, 사거리, intersection, 사거리, 저, 사거리, yung intersection doon, 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. So, ito po, 으로, bagong particle natin. 오른쪽, right side po, sa kanan. 가세요, please go. So, punta kayo dyan, pakanan po kayo, doon sa intersection. Kakumanan po kayo, doon sa may intersection. 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면, then. So, ang tawag po dito sa 그러면 ay conjunction din po siya. 그러면, pag ginawa mo yan, if that's what you do, and then, pag nakatapos na po kayo dito, if you do this one, edi gawin mo na to. Yan ang ibig sabihin ng 그러면. 그러면, kailangan nakakonect po si sentence 1 sa sentence 2. 그러면, connect siya dito sa 1, tapos dito sa 2. 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Doon po sa intersection, kumanan po kayo. Pag ginawa nyo po yan, 그러면. If you do that, 그러면. Pag ginawa nyo po yan, 병원 옆에, sa tabi ng hospital, 약국이 있어요. Merong pharmacy. Okay? Tama po, Freddy, Lishi, myon po. Pag may nakita po kayong myon, yes, if po siya. If. So, pag ginawa nyo po yan, 그러면. Pag ginawa nyo po yan, 그러면. Tingnan po tayo sa example pa. 1층으로 내려오세요. Baba po kayo dito sa 1층 sa first floor. Pag ginawa nyo po yan, 그러면, and then, 식당이 있어요. There will be restaurant. May restaurant dyan. Okay? So, ano po ang next part? Okay, so mga 표지판, mga signages po. So, mga common signages for directions, 앞으로 가세요. So, babasahin ko na lang po, no? Kasi kita nyo naman po yung meaning niya. Babasahin ko na lang. 앞으로 가세요. Please go forward. 앞으로 가세요. Please go backward. 뒤로 가세요. 뒤로 가세요. Please go right. 오른쪽으로 가세요. 오른쪽으로 가세요. Please go right. Please go left. 왼쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. Please go left. Pag going up naman po, 위로 올라가세요. Please go towards up there. 위로, towards up. 위로 올라가세요. Please go towards up. 아래로, going down towards down. 아래로 내려가세요. 아래로 내려가세요. So,
So, more vocabulary po ito. So, actually, sa last page po ito, pero minsan skip ng iba. So, sana naman wag nyo pong skip yung mga ibang vocabs na ito. So, 길거리 is also street. Excuse me. 길거리 for the street. Pag pedestrian yung overpass po, ang tawag po sa kanya ay yukyo. 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 Pedestrian overpass. Tapos, pag signpost, yung mga traffic sign, yung mga ganito po, signages para sa location po natin, 이정표. 이정표. Signpost or road sign, traffic sign. So, sign lang po. 이정표. 이정표. Pag traffic light po, yung mga may ilaw na, yung mga stoplight po, 신호등. 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 So, traffic light. Pag crosswalk, ang crossway, pwedeng pedestrian lane. Ang 횡단보도, 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 crossway, crosswalk, or pedestrian lane. Lahat yan ay tama. 횡단보도, pwedeng pedestrian lane na rin. 횡단보도, 횡단보도. Crosswalk, crossway, pedestrian lane. Next, road, 도로. 도로. Road, kung saan dumadaan mga kotse. Pag ang tao naman ang dumadaan doon, yan ang tawag sa kanya ay 길. 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 Street. Pag mga alleyway po, yung mga singit-singit dyan, woo! So, 골목 ang tawag sa alley. 골목. 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 So, alley. Finally, last grammar na po natin. Actually, particle po siya. So, ang mga particles po, ay nakikita natin sa kanan ng mga nouns. Ano nouns ulit? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. So, ang nouns po natin, sila po ang may attached na particles. Ang particles po, tandaan nyo lang na ang purpose nila ay para lang mabigay ng purpose, ng halaga, ang nouns mo. Depende sa function ng particle. So, si uro po, actually tatlo po sila. So, may tatlong chapter dito sa books natin na puro uro. So, sa chapter 29, tsaka chapter 41, double check nyo po, nasa table of contents. Either chapter 28 or 29 siya, yung pangalawang uro, at yung pangalong uro, nasa chapter 41. Okay, so, na-lecture ko na rin siya. But for this chapter po, focus lang po tayo kung ano yung purpose niya dito sa chapter na to. So, yung other functions niya, doon na lang kayo sa chapters na yan manood. Okay? So, sa uro, sa chapter na ito, ay pang-direction po. Direction ng locomotive verb. Ano ulit yung locomotive verb? Yung mga kilos po na may gada, oda. Sila po ang mga locomotive verbs natin. Yung may gada, oda. Ulagada, ula-uda, deryogada, deryo-uda, duragada, dura-uda, dirogada, diro-uda. Ay, marami po sila, no? So, yung mga locomotive verbs, may gada at oda. If you want to express yung direction po ng punta doon, edi, uro po ang gagamitin. Kaya po, kanina sa mga signages, sa mga 표지판, 위로 올라가세요. Please go towards the up direction. 아래로 내려가세요. Please go down to the downwards direction. So, nagbibigay sila ng direction po, ng specific direction na. So, how do we use uro? Pag consonant ending ang noun mo, maglalagay ka ng uro. For example, 왼쪽으로, giyok. So, may giyok po, may batchim po yan. Lagyan mo ng uro. So, to the left, everything you own in the box to the left, 왼쪽으로. So, to the left, towards the left po. 집으로, to the house. 집으로. Ayan, baka may alam na sa kanta na, 우리 집으로 가자. So, sa 2 p.m. song naman po yun, 집으로. Puro na lang kanta. So, uro. Basta may consonant sa ilalim ng noun mo, maglalagay ka ng uro. So, to, direction po. Pag vowel ending naman ang noun mo, please use ro. For example, 학교로.
학교, gyo. So, vowel ending po, lagyan mo lang ng ro. To the school, 학교로. Pag company naman, 회사, sa, vowel ending din, edi 회사로. To the company, towards the company, direction po yan, towards the company po. Pag real ending example ng Seoul, dahil may real po siya, edi lo na lang. Seoullo. Ang pagbasa po niyan, pag two L's at the same space, so isang batchim, isang initial, double L na po yan. Seoullo. Hindi na siya Seoulro. Walang Seoulro. Mahirap bigkasin. Double L na po yan. Seoullo. Seoullo. Towards Seoul. To Seoul. To the building. 건물로. Imbis na gonmulro. Ang hirap bigkasin pag magbe-L tsaka R pa ka pa. So, 건물로. To the building. 건물로. So, real ending ro, then po sila. O, balik po tayo dito. So, alam na po natin na pag uro, consonant ending, pag ro, either vowel ending siya or may real po. So, direction nga siya. So, towards noun or to the direction of noun. So, doon papunta. 화장실이 어디에 있어요? Nasaan po yung CR? Where is the restroom located? Nasaan yung CR? 사무실 옆에 있어요. Nasa tabi po ng office. 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로, towards the right. Pakanan po. Punta kayo. 가세요. So, please go towards the right. 오른쪽으로 가세요. Next example, nasaan ang pharmacy? 약국이 어디에 있어요? 2층에 있어요. It's in the second floor. 위로, towards the up. Towards the up. Barok na yung English ko. So, sa ibabaw po natin. So, upstairs. 위로, 올라가세요. Please go towards up. So, direction po siya towards up. 위로 올라가세요. So, ngayon, ang pinaka-common question sa akin, Sam, ano yung pagkakaiba ng sa euro? Kasi parehas naman silang, kung pupunta ka, edi punta kang Korea, 한국에 가요, 한국으로 가요. Pag tinanslate ko yung sa Google, parehas lang naman go to Korea. Ano yung pagkakaiba po? So, to clear the confusion, ang ay pang final destination. So, pag nandun po kayo at dun ka maglalanding, Pero, pag wala pang final destination, pero may direction ka naman, kung patimog o kung paanong direction, pakanan, edi, euro. That's your direction po. So, let me use Seoul Station as example. So, yung mga nasa Korea po, siguro alam na nila yung mga pasikot-sikot ng subway. So, ang Seoul Station po, marami pong linya yan. May line 1, may line 4, tapos may KTX pa, may pa-airport na train pa. So, Seoul Station is a very big hub. So, parang malaking terminal po yan. Lahat ng public transport nandyan. Seoul Station po. So, for example, nandito po tayo sa, sa Yongsan. Example, nandito tayo ngayon. So, kung ang final destination nyo po ay bababa kang Seoul Station, kasi dun kayo magkikita ng jowa mo, edi Seoul역에 가요. So, ang Seoul역 po, ang Seoul Station, Seoul역, ay final destination po. Dun kayo pupunta. Dun kayo maglalanding. I am going to Seoul Station. Seoul역에 가요. I go to Seoul Station. Dito ka maglalanding. Pero, pag gusto nyo pong pumuntang, for example, Myeongdong. Same line lang po siya dito sa color blue. 'Di ba? May color blue. Si Yongsan Station po ay dito din color blue. Nandito po yung origin mo. Si Seoul Station, isa po siya sa mga maraming stop. Ang daming stop po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, baka ka 6 stops ka pa bago ka makarating sa Myeongdong. Pero, hindi Myeongdong ang final destination mo. Siguro yung restaurant sa Myeongdong, yung kainan doon, magkikita kayo ni Jowa sa Myeongdong Street. Pero, yung direction mo from galing Yongsan, papuntang Seoul Station. Kasi ang Seoul Station, alam ng marami. So, ang direction nyo po ay Seoul역으로 가요. So, papuntang Seoul Station.
Yan ang pagkakaiba ng e sa uro. So, ang direction po natin galing Yongsan ay paganyan. Kasi tandaan nyo po, ang mga subway ay meron ting pabalik. Meron din po silang opposite direction na train. Pag sinabi nyo po na Hannam으로 가요, edi paganyan po ang direction mo kahit hindi Hannam Station ang final destination mo. Paganyan lang kasi ang magiging direction mo. Yan ang pagkakaiba ng e particle sa uro particle. So, ulitin ko po, ang uro particle is for the general direction po. Direction lang kung saan ang punta natin. But does not mean it can be final destination po. So, pag final destination mo, edi e. But if you want to talk about general direction lang naman ng punta mo, edi pwedeng uro. So, for example, magsasabi ka ng Hanguk, Korea. Hanguguro gayo. You are going towards Korea. Malay naman namin kung South or North Korea ang punta mo. Char, joke lang. Joke lang po yun. Hanguguro kayo. You are going to Korea. Pero, kayo pong mga EPS aspirant, hindi lang naman Korea ay isang lugar lang. Pwede naman po kayo ay makarating po sa mga probinsya doon. Sa Chungcheongnam-do or Chungcheongbuk-do, Gyeongsangnam-do, Gyeongsangbuk-do. Pwede din po sa Gangwon-do. Pwede din sa Gyeonggi-do. Lahat po ang daming pong lugar sa Korea. So when you say Hanguguro kayo, it's the general direction na pupunta kayong Korea but not necessarily final destination mo. Pwede namang mga region, mga probinsya, mga ibang city sa loob ng Hanguk. Okay? Yan ang pagkakaiba ng e at uro. Yay! So, since na-explain ko na po siya, gamitin na natin si uro. So, ang tamang paggamit ng uro, please use the proper location, tsaka uro. O, yan. At share na ako ng 3, 4, and 5. Bonus na lang. Sorry po, nalimutan ko palang i-animate to. Hala, pasensya na po. Hindi pala siya naka-animate. So, ngayon, number 1 and number 2 na lang. Kayo na bahala dyan. So, number 1 and number 2, please share your answers po. Alin po yung tama sa number 1 and number 2. At ito na ang last activity natin before we end our free class today. Number 1 and number 2. Pasensya na po ha, 3, 4, and 5. Nalimutan kong ilagay ng animation. Nabigay ko na yung sagot. Number 1 and number 2 na lang po. Kayo na po dyan. Number 1, 1번, 그리고 2번. Number 1 and number 2. Natawa naman sila sa North Korea joke ko. Hala! Please don't cancel me. It's just a joke. Ayoko mag-answer, ma'am. May sagot na. Ay, pasensya na. Sorry po, Jolly Birchie. May sagot na po ako dito. Kahit number 1 tsaka number 2 na lang po muna. Number 1 tsaka number 2. Kahit yan na lang po. Sorry na, yung 3, 4, at 5 may sagot na. Nalimutan ko ilagay ng walang animation. May animation pa. Oh well. Okay. And thank you po guys yung iba na nag-send pa rin ng sagot kahit may sagot si 3, 4, and 5. So sa number 1 po, since go back naman ang ibig sabihin nito, 뒤로 가세요. Yan po ang tama. 뒤로 가세요. To go backwards. To go to the back. 뒤로 가세요. Number 2 naman, dahil pakanan po ito, 오른쪽으로 가세요. Please go towards the right side. 오른쪽으로 가세요. Please go to the right side. And sorry na po yung 3, 4, and 5. Basahin ko na lang. 왼쪽으로 가세요. Please go towards the left. 위로 올라가세요. Please go towards upstairs. Number 5, 아래로 내려가세요. Please go down towards the bottom. 아래로 내려가세요.
Ayan. So, our last useful expression po, extra lang naman po ito. Hindi naman kailangan. Pero, useful naman din siya pang everyday. These are conversational expressions po. Pag gusto natin sabihin ay mauna na kayo, mauna na po kayo, may gagawin pa ako, sir. 퇴근 시간인데, 집에 안 가요? Ay, clock out time na. Bakit hindi ka pa uuwi? 집에 안 가요? Are you not going home? Hindi ka pa ba uuwi? 집에 안 가요? 네, hindi pa ako uuwi po eh. 네, 먼저 들어가세요. Kayo na po muna umuwi. 먼저 들어가세요. So, yung 들어가세요 is to please go enter or to enter. Pero, very common expression din po or greeting na, sige, mauna na po kayong umuwi. 먼저 들어가세요. Go home first. 먼저 들어가세요. 저는 공구 정리 좀 하고 들어갈게요. liligpit muna ako ng mga tools. 공구 정리 좀 하고, magliligpit ako muna ng mga tools. 들어갈게요. Tapos, uuwi na rin. 들어갈게요. 먼저 들어가세요. Ito po, very common na. Sige, kayo po munang umuwi. You go home first. 먼저 들어가세요. Kayo po munang umuwi. Okay, so ito last activity po actually ito. But I think kayang-kaya nyo naman po gawin yan. If you want me to double check your answers, pwede din. But this is also part of the chapter 12 book in page 144. I'll leave our class here po, 9:53 na. Maraming salamat po sa inyo, yung mga nagstay po hanggang dulo for my free class sa chapter 12. Hopefully in a few days po, ma-upload ko naman po ito sa YouTube channel ko. So don't forget na pwede po kayo pumunta sa Kami Teaches Korean sa Facebook at sa YouTube din po, Kami Teaches Korean. Same name lang naman po siya. So kung nasa YouTube po kayo, hopefully, makasubscribe po kayo sa akin para naman tuloy-tuloy po akong gumawa ng content para na benefit po sa inyo yan as EPS topic aspirants, diba po? Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much for joining me today at kita-kits na lang po tayo sa susunod na free class natin. I post schedule of class every week po. Sa page ko po, may schedule naman. Pwede nyo naman po i-double check yung schedule doon. So, thank you so much. So, Linshi, first time po niya makasama dito sa live. From intro to end. Thank you so much po, Linshi. Anong oras daw po nagsa-start ang live ko? Usually po sa gabi. 7:30 kung weekdays. 7:30 ang usual starting time po. At tapos 2 hours po tayo magkasama. Thank you so much po ulit. Maraming salamat po. 감사합니다. Thank you so much. At sa susunod na po tayo magkita sa next free class po natin. Maraming salamat po. 안녕히 주무세요. Good night po.